Mapagpalang araw po ng pagsamba sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Marcos, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 8. Marcos, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 8, na ganito po ang sinasabi. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kaniyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo't talikuran ang iyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kaniyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, kumusta po kayo? Dalangin ko na nasa mabuting kalagayan kayo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay libro po ng Mark o Marcos. Ang tema po ay si Jesus ang lingkod na anak. Sa 4 na ebanghelyo, ang Marcos po ang pinakamaikling pagsasalaysay ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Kinikilalang ang aklat ng Marcos ang pinakaunang naisulat sa 4 na ebanghelyo. Ang Mark 1:1-8 ay ito yung inihanda ni Juan Bautista, o Juan na tagapagbautismo, ang daan ng ating Panginoong Jesus. So, second Sunday of Advent. Tayo ngayon mga kapatid. Pag sinabing Advent, yung napag-aralan natin last time, ay pagdatal o coming, waiting for the coming of Jesus. Yung big celebrations, yung Nativity of Jesus, at yung second coming of Jesus. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay Jesus Forerunner, John the Baptist, o The Forerunner, John the Baptist. Pag sinabing forerunner, one that announces or indicates the later arrival of another. Siya na yung nauna para ihanda yung daraanan ng isa. Inihanda ni John yung daraanan ng ating Panginoong Jesus. Siya yung nauna. O sa Tagalog, tagapagpauna. Yun po. Una nating makita mga kapatid, John's fulfillment of Old Testament prophecy. Ang katuparan
doon sa propesiya sa lumang tipan ay si John. Ang sabi sa verses 2 to 3, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. At mabasa natin ito mga kapatid sa Malakias chapter 3 verse 1. Ang sinasabing sugo dito ay walang iba kundi ang si Juan na tagapagbautismo, at ang sinasabing iyo, yung word na iyo ay si Jesus. Ang sabi din sa verse 3, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So mga kapatid, mabasa din natin ito sa Isaiah 43. Isaiah chapter 40 verse 3. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, ang propesiya sa Old Testament ay nangyari sa Bagong Tipan o sa New Testament. Ito ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, kapahayagan ng pagiging totoo ng Diyos sa kanyang pagtupad sa kanyang mga sinabi. Yun po yun mga kapatid, pagtupad sa kanyang mga sinabi. Pangalawa, John's activity as a prophet. Ano ba yung mga ginawa tungkulin ni John o ni Juan bilang propeta? Ang verses 4 hanggang 5, ang sabi dito, pagsisihan ninyo talikuran ang iyong mga kasalanan, pabautismo kayo. So mga kapatid, ang ginawa ni Juan ng tagapagbautismo ay nangaral po siya, at ang pinapangaral niya ay pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem po ay pumunta kay Juan. They confess their sins. Tayo po mga kapatid, paano po tayo magsisi? Paano tayo nagsisisi? Paano tayo tumalikod sa kasalanan? Yung masamang ugali ba natin noon ay taglay pa rin natin ngayon? Mga kapatid, we must repent now. Di ba, ang tindi ng ginawa ng taga-Judea at taga-Jerusalem. Sila po ay nag-confess ng kanilang mga kasalanan. Kapag sinabing repent, mga kapatid, magsisi, it is commitment sa Lord. Commitment sa Lord. Kapag sinabing repent, we agree that God is right and we are wrong. We agree that God is right and we are wrong, or we are sinners. Kapag sinabing repent, iwan na natin yung kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, ito ang panawagan din ng Diyos sa atin, to repent. Pag sinabing repent, not repeat sin. Repent means not repeat sin. After repent and confess our sins, kailangang pabautismo tayo. Sa mga Hudyo, mga kapatid, binabautismuhan ang mga gustong maging miyembro ng Judaismo bilang tanda ng paglilinis ng kanilang pagkatao. Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sa ating mga Kristiyano, malalim ang kahulugan po ng bautismo. Malalim ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Ang bautismo ang kasangkapan upang maipakita natin ang kapahayagan ng ating pananampalataya at pagiging alagad
ni Kristo. Ipinapahayag ko ang aking pananampalataya kay Kristo. Nilinis ni Kristo ang aking kaluluwa mula sa kasalanan at ako ngayon mamumuhay na para sa Kaniya sa isang bagong buhay na may kabanalan. Yun yung statement of faith dapat natin. Ipinapahayag ko ang aking pananampalataya kay Kristo. Nilinis ni Kristo ang aking kaluluwa mula sa kasalanan at ako ngayon namumuhay na para sa Kaniya sa isang bagong buhay na may kabanalan. Mga kapatid, pangatlo, John's lifestyle as a prophet. Tingnan natin kung ano yung pamumuhay niya bilang propeta. Sa verse 6, ang damit niya ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. He dressed like Elias o like Elijah. Mga kapatid, napakasimple yung pamumuhay ni Juan. Kung titignan natin, si Juan ay anak ng isang pari, si Zacarias. At yung nanay niya ay si Elizabeth. Ang trabaho ng kanyang tatay na si Zacarias ay Jewish priest. Kapag sinabing Jewish priest, kilala ka. Pero mas pinili niya yung maging simple yung pamumuhay. Ang kinakain niya o pagkain niya ay locust, dried insects, and wild honey, balang at pulot-pukyutan. Ang balang ay isa sa mga malinis na pagkain. Kung babasahin natin sa Levitico 11:22, mga pagkain na maaari at di maaring kainin, yung buong chapter ng 11 ng Levitico. At mabasa natin doon yung balang ay malinis na pagkain. Ang pamumuhay ni Juan ay simple pero malinis at banal. Paano po tayo mamuhay dito sa mundo? One day millionaire po ba tayo? Gusto dito, gusto doon. Gastos dito, gastos doon. Gala dito, gala doon. Loan dito, loan doon. Mga kapatid, sikapin natin maging simple sa pamumuhay, yung pamumuhay natin. Sikapin natin maging malinis at banal ang ating pamumuhay, gaya ni Juan. And pang-apat, John's message as a prophet. Ano ba yung mensahe ni John o ni Juan? Sa verses 7 at 8, ito yung ipinapahayag ni Juan sa mga tao. Ang darating na kasunod ko'y ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin na hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Makikita natin dito mga kapatid yung pagiging humble ni Juan. He acknowledged the power of Jesus, becoming Jesus. Sa mga aliping Hebreyo, hindi required na gawin nila ito sa kanilang amo yung pagtatali ng sandalyas. Imagine, alipin na yun pero hindi sila required na gawin ito sa kanilang master o sa amo. Gaya ni Juan mga kapatid, kilalanin natin lagi ang kapangyarihan ng Diyos. Maging humble tayo lagi. Mga kapatid, bilang panghuli, naway nagbigay sa atin ng inspirasyon ang buhay ni Juan para tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Nawa mga kapatid, ihanda natin yung daraanan ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Naway naging mabuti tayong alagad. Ginampanan natin lahat o gagampanan natin lahat yung pinag-uutos siya sa atin. So, lahat ng gagawin natin, ginagawa natin dito sa mundo ay may nakahandang reward para sa ating lahat. Mga kapatid, maging inspirasyon natin yung buhay, yung naging buhay ni Juan na
bautismo. Mga kapatid, tayo ay magpatuloy po sa paglilingkod sa Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa lahat, salamat sa iyong salita na nagbigay sa amin ng hamon sa pananampalataya. Salamat po sa buhay ni Juan na tagapagbautismo. Dakilang Diyos, naway maging isa sa mga role model namin siya. At higit sa lahat, dakilang Diyos, wala po kaming ibang good example, good role model, kung walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gawin mo kaming malinis, gawin mo kaming banal na katulad ng iyong anak na si Jesucristo. Lord, kami po ay magtatapat hanggang sa wakas. Patuloy na pagpalain ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang Maranatha Methodist Church, ang Jesus de Nazarene Methodist Church, ang Iglesia Methodista sa Pilipinas. Patuloy na ingatan, dakilang Diyos, lahat ng manggagawa sa iglesyang ito ay patuloy na ingatan. Lahat ng kaanib sa iglesyang ito ay patuloy na pagpalain. Dakilang Diyos, kagalingan po para sa lahat. Naway mawala na po ang COVID-19. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. God bless you all and keep safe always.